most of us are very excited to really know about God's love towards us. And alam nyo, ito pong Exodus, ito pong ating aaralin is a very good picture of that love. Kaya po maalala ninyo kung titingnan lang ho natin from Genesis, ito po ay karugtong, hindi ito mapapaghiwalay. Yung 5 aklat na yan sa unang bahagi ng ating Biblia, sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, yan po ay magkakamag-anak, hindi ho yan pwedeng mapaghiwalay. So it's very good for us to study this so that we may understand clearly the plan of God. Now, tingnan lang ho natin para maintindihan natin, why do we study Exodus? Bakit kailangan tayo mag-aral ng Old Testament? Why do we need to understand all of this? Now, para maintindihan ninyo, the word Exodus came from the word exit or departure. That is actually a Greek translation of yung pong parang pinitle nila from the Greek translation. Kasi originally, this book, ang tawag saan ay These Are the Names. Later I will explain. These Are the Names. Hindi talaga Exodus ang original title niyan. Ngayon, yung These Are the Names, yun yung unang bahagi ng verse ng Exodus chapter 1. Now, para maintindihan natin, why do we need to study this? As Paul said in Romans 15 verse 4, "For whatever was written in earlier times was written for our instruction, so that through perseverance and encouragement of the Scriptures, we might have hope." Alam nyo, sa mundo natin ngayon, ang dami yung problema. Ako nga lang, I was very surprised. Last week, like after the service in St. Francis, nung pauwi po kami when we were having dinner, all of a sudden, a friend of mine came. And sabi niya ganun, tapos sabi niya, "Brother Bo, malungkot po ako eh." "Bakit po?" Kasi pamilya sila eh. Tapos isa sa kanilang mga anak, sabi niya, "Brother Bo, malungkot ako." "Bakit?" Sabi niya, "Kasi schoolmate ko yung namatay sa San Juan eh." Narinig niyo ba yung balita sa San Juan? Sino nakarinig ng balita? Pakitaas ng kamay para malaman ko lang. So the rest, hindi nyo alam yung balita? Kawawa naman kayo. Meron pong isang pamilya, alala nyo na? Yung pamilyang mag-asawa na yung mag-asawa na parang may utang, ayon doon sa balita sa Inquirer, may utang ngayon para since they didn't know how to deal with the problem, ang ginawa nila, pinatulog nila yung mga anak, binigyan ng gamot para matulog, tapos nung matulog, binalutan ng plastic para mamatay. Ganyan lang. At pagkatapos silang dalawang mag-asawa, nagpakamatay din. Ganun ang ginawa nila. Alam niyo na yung balita? Sabi niyo hindi niyo alam. Honestly, that was a bad news. In fact, galit na galit pa nga ibang mga kabataan. Tinanong pa ako, "Brother Bong, how would you feel sa balita na ito?" Sabi ko, honestly, hindi na surprising ang mga nangyayaring ganito. Bakit? If they don't know the God of the Bible, for sure, and if they don't have this instruction written in earlier times, they would not be prepared. Kawawa sila. Kasi ang dilim ng padilim. Kung naisip nyo na magulo at mahirap ang buhay natin ngayon, this is your good news. Lalo pang ihirap yan. Type nyo? Kaya nga sabi ng Bible, when the storm comes, and if you're not founded on what He instructed us to do, we're not doing what He taught us, what we have heard from Him, we're not doing it, we're not applying it, ano sabi ng Bible, when the storm comes, there would be a great collapse, a great destruction. Tama? Kaya nga kung wala kang hawakan ng problema, the storm will surely come. Because when the storm comes, it is not a matter of if, it will surely come to every one of us. Iba sa atin, hindi natin naintindihan kung kailan darating yung bagyo na yon at kung gaano kalakas. Pero one thing for sure, if you listen to God's instruction, if you understand His Word, I'm pretty sure you are such a great hope that nothing will ever destroy you with His assurance that He is with us. Amen? Kaya mapapansin nyo yung mga taong walang Panginoon, problemado, problema na kaagad. Konting late lang ng oras ng dating, galit na. Hindi nakikita si God eh. Hello? Iba nga sa inyo, makita lang, ba't sabi wala nang upuan? Bakit pinapakit kami sa taas? Ang dami pa pala. Ayan, nagagalit na kaagad. Malay mo, yung nakikita mong bakante may nakahiga. Hindi mo alam. No? That's one thing for sure. You have to understand what the Lord is teaching us. And another thing that the Lord somehow taught us is this. This is something very important for us to understand. You see, we need to know God. You see, when He wrote His Word, when He gave us His Word, God is revealing Himself to us. Pastor Peter beautifully said this morning. Sabi niya, you cannot love anyone whom you cannot trust. Tama? And you cannot trust anybody unless you know that person. Tama ba? And you can never know that person unless He reveals Himself to you. Kunyari, gusto mo akong makilala.
At hindi ako iimik, hindi ako magpapakilala sa hindi ko papaalam sa iyo kung anong uri ng katao ko. Hindi ko ikikwento sa iyo yung mga kahinaan ko, hindi ko ikikwento sa iyo mga struggles ko, hindi ko ikikwento sa iyo yung likes and dislikes ko. Makikilala mo ako? Kaya alam nyo, maniwala ka sa hindi. Kaya yun ang dahilan kung bakit napakaganda ng D-group. You know why? That's where we can really exercise loving one another as the scripture tells us. Bakit ko nasabi yan? Kasi alam nyo, pag telling anybody, I love all of you, alam nyo, maganda yun. Totoo rin nyo kasi you do your best for everybody. Pero you don't really know how to love everyone without knowing that person. Sample lang. Pagkatapos ng service na ito, bigla kayo lumapit sa akin. Sabi mo, Pastor Bong, pwedeng makahingi ng tulong? Mga 10,000 lang? Pesos? Nalagay mo, ano sasagot ko sa iyo? Unang tanong ko, sino ka? Kaya tatanong ko, sino D-group leader mo? Yung mga nakakilala sa iyo. Kasi malay ko kung nagpunta ka lang dito para isahan mo ako. Di ba? Kaya natuto na ako dyan kasi alam nyo, pastor ako, minsan nahihiya ako sa Lord. Minsan, kung anong mabunot ko sa'yo na yan. Ganyan, ha? Ngayon, di na ako naglalagay sa bulsa ng kahit ano, panyo na lang. Diba? Kung sakali, credit card, may pang-swipe ka. Diba? So what I'm trying to say is this. When God showed His Word and gave His Word to us, His intention is for us to know Him. He is revealing Himself to us. Amazing, no? Nagpapakilala ang Diyos. Kaya sabi ng Bible kung bakit importante, John 17:3. And this is eternal life, that they may know you. Sino yun? Si God. And sabi niya, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Kasi amazing si God when He fulfilled the coming of Christ here on earth. Hindi yan basta surprise. It is according to the Scripture. And as we study Exodus, there we will see how God as in proclaimed beforehand about Jesus Christ. Ilang taon pa yan, ha? Thousands of years before it came to fulfillment. Pero amazing si God, sinabi na. Okay po ba yan? Nahihirapan po ba kayo sa boses ko? Ako nahihirapan eh. Sensya na po yung iba ho, natutulog na, kawawa naman. Pero makikiusap lang ako sa inyo kasi mahirap talaga yung boses. Kaya kung piniling ganito na lang kasi baka maubo ako, marinig nyo pa yung ubo, di ba? Sama naman pakinggan. Di bale, yung virus hindi yan mapilimitahan ng microphone, aabot sa inyo yan. Now, let's continue. Now, ito po ang isang bagay ho na maintindihan natin. Now, ano nangyari? Sorry. Ayan. Ito po ang amazing tungkol sa Diyos, and this is what He said. Tingnan niyo sa Psalm, for example, Psalm 66. Sabi niya, come and see the works of God, who is awesome in His deeds, towards the sons of men. Sabi niya, He turned the sea into dry land. They passed through the river on foot. Then, let us rejoice in Him. He was quoting Exodus. Tama? He was quoting Exodus. Sabi niya, wow, look at this, how God turned the sea into dry land. They passed through the river on foot. They let us rejoice in Him. Yung pong pag-asa niya punong-puno because he came to know God through His Word. Amen? Now, tuloy tayo. Now, ito po ang amazing. Sa Luke 24, look at what Jesus said. Sabi niya, then beginning with Moses and with all the prophets, He explained to them the things concerning Himself in all the Scriptures. You want to know Jesus? Sabi niya, go to the Scripture. From the writings of Moses to the writings of the prophets, they all spoke about me. O, di ba? Amazing yan? Okay po ba yan? Kaya hindi yan surprise na parang, God revealed Himself through the creation. He revealed Himself through this revelation and through direct revelation to some of us. Kaya ito po ay napakagandang bagay. At least we have a basis. Now, why do we need to study Exodus? Dalawa. Ulitin ko for our instruction, that we may know God. Now, sabi mo sa kanya sa katabi mo, gusto mo talaga makilala si God? Pakitanong mo sa katabi mo. Alam niyo kung bakit ko natanong sa inyo yan? Maraming tao napaka-religyoso. Pero pagdating na sa totoong lakarin sa buhay, hindi nila kilala ang Diyos. Hello? Nagkakaintindihan tayo. Alam niyo, tulad din ng aklat ng Exodus, ito po isang napaka-importanting maintindihan natin. Ito po ay naisulat, naalala niyo, si Genesis. Si Abraham, pinasa niya ang pagkakilala niya sa Diyos kay Isaac. Si Isaac, konting panahon lang kay Jacob, hindi niya agad na ipasa ng maayos until God Himself revealed Himself to Jacob. Tama?
Si Jacob, yung mga anak niya, hindi halos kilala except for Joseph and also for Judah. And the rest, malabo ang buhay. Now imagine yourself after 400 years, 4 generations na lumipas. After 4 generations ang mga anak, isipin niyo mabuti ha, kilala rin kaya nila si God? All the more hindi, tama? Kaya ito pong aklat na ito, napaka-importante kasi ito, sample lang ko kayo. May lumapit sa akin, sabi niya, Pastor, magulang ko Christians and they say na the Lord answered their prayers. Pero alam mo, Pastor, feeling ko hindi totoo si God eh. Bakit? Hindi niya naman sinasagot prayers ko eh. Next generation na yun. Tama? Minsan naman yung anak ko lumapit sa akin. Nung high school pa lang siya, ngayon college na siya, 3rd year college na siya. Minsan nung 4th year siya, lumapit siya sa akin, Pa, totoo ba talaga si God? Sabi, bakit anak? Kasi hindi naman niya sinasagot mga prayers ko eh. Kung talagang Diyos siya, dapat sinagot niya lahat ng prayers ko. Natanong niyo na rin ba yan? May ganyan na rin kayong pakiramdam? Parang lahat data hindi sinasagot prayers niyo ah. Kasi mga mukha, oo nga eh. Bakit ganun? Pa, ikaw pag nag-pray ka, kaya pag nag-e-exam ng mga anak ko, lalapit pa yung pag-pray mo ako, mag-pray ka. Pag-pray kita, pero mag-pray ka kasi I want you to experience God Himself. Ito na, sabi niya, go na. Sabi niya, ito. Pa, bakit ganun? Hindi niya sinasagot lahat ng prayer. Alam sagot ko? Praise God. Totoo siyang Diyos. Bakit? Kasi kung sinasagot niya lahat ng prayers natin, hindi na siya Diyos. Siya na ngayon ay utusan. Kung yung mga utusan, hindi sinusunod lahat eh. Diyos pa. Hello? Ngayon, kaya lang nasasaktan ng marami because they don't know God. They do not understand how God works. Kaya nagagalit sila. Bakit? Hindi kasi nila alam ang sinasabi ng Diyos. Hindi na binabasa yung Bible. Basta nakikinig lang sila. Kaya nga itong challenge ko sa inyo. For as we study, you study in advance. Okay ba yan? You study in advance. Bakit? Para maintindihan nyo. Para kung may tanong kayo, itanong nyo sa Welcome Center. O yan, pati sila ngayon mag-aaral na. Bakit ko sinasabi sa inyo yan? Para maintindihan niyo, you study in advance. Why? Because it's not about learning. It is about knowing intimately God Himself. Yun ang masarap dito. Ito, pagbasa niyo ng Bible, yung makilala mo siya, remember that this is love letter to you. Maintindihan mo, Lord, ito'y sulat mo personal sa akin. Kaya I take His word personally. Nagkakaintindihan tayo? Kaya yun ang challenge ko. Tatanong sila, how did you know that God told you to do this? Because I personally took His word. Sasample lang ko kayo ha. Nung bago po akong minsan sa pagpapastor, ang tanong ko sa Lord, Lord, kung talagang tinawag mo ko, pwede po bang dalhin mo ako sa Korea? I want to learn prayer. Ang yabang, no ha? Ganun ang request ko sa Lord. Tapos sabi ng Lord sa akin, alam mo bang quiet time ko ganito? Lord, shall I go up to Hebron? Hebron? Sabi ni David. Sabi ni Lord, go. Naku, go daw. I took it personally. Kasi nagpe-pray ako, yun ang tanong ko eh. Sagot niya ganun eh. Sabi ko, go. Okay, go. Kung talagang tama ang dinig ko, hindi ko naman pinapresamtos dyan, no? Kasi out of context yun. Pag sa akin personal ko kinuha, sabi niya, Lord, kung totoo to, di sige, tatry ko lang ha. Tatry ko lang. Do not test the Lord, pero sa puso ko lang, hindi naman masamang maging honest kay God. Tama? Dinilista ko na nga yung uutangan ko. Pupunta ako sa sa Korea, wala naman akong pera. So naglista ako ng uutangan ko. Pero mo ba naman, may naglaglag na magazine, nung time na yon, Christian magazine, passport ang pamagat. Bumukas, at pagkalaglag, nandun sa yung passage na nakabukas, oh, to no one but love. Sa lahat naman ng talata, bakit naman yun pa? Naglista na nga ako ng uutangan. Sabi ng Lord, huwag kang mangungutang. Yun ang damang-dama ko, huwag kang mangungutang. You trust me. Lord, paalis na eh. Wala pa akong pere. 2 weeks na lang, wala pa. In-announce pa nung pastor namin, tomorrow is the last day of the payment of your registration for your flight and also for the seminar. Ganyan ang sabi. Sabi ko, God, anong gagawin ko? Girlfriend ko pa yung asawa ko noon, si Marinel. Girlfriend ko pa lang, nakaputi akong pants. Uso pa noon. Di ba? Puting pants, puting sapatos. Nagwo-worship akong ganyan. Sabi ng Lord, tell me your needs. Sabi ko, Lord, sinabi ko na eh. Tapos habang sinasabi niya, nadidinig ko, sabi ng pastor, if you have a special need, rise up from where you are and admit that you need it and raise your hand unto the Lord. Sabi ko, wag na Lord, kakahiya. Itong si girlfriend ko ito, kala niya, Mami, may pangangailangan ako. Alam niya, rich ako. Tapos may pangangailangan ako, Lord, wala namang ganyanan. Di ba? Sabi ng Lord, be humble. Upulod ako.
Hindi na ako tumayo, lumuhod na ako sa kaiiyak. Tulo lahat, luha. Tsaka alam nyo na. Eto na. Yung katabi ni Marinel, wala siyang alam tungkol sa biyahe ko. Wala akong sinasabihan. Kami lang mag-girlfriend, magkakaintindihan nun. Wala siyang alam. Bigla ba namang pag-upo ko ngayon, tapos na lahat, habang nakaluhod ako ang kanta, Our Father knows what we need. No need to worry or doubt. Sabi ko, yes, Lord. Iyak lalo ako, mamaya konti. Yung babae, inabot ng envelope. Wala akong kaalam-alam, nakalagay, for your Korea trip. Ha? Paano niya nalaman? Sabi ng babae, paano niyo po nalaman babiyahe ako? Sabi niya, nagpe-pray ako eh. Sabi ng Lord, pupunta ka daw ng Korea, kaya inaabot ko to sa'yo. Totoo ba to? Para ito na nanaginip ako. Di ganun, no? Sa inisip ko, nagdala lang yan, mga 500 pesos, kasi sino man magdadala ng malaking halaga dyan. Pagbukas ko, dollar, sagot na yung kalahati ng pamasahe. Bukas na yun kulang pang kalahati. Pag uwi ko ng bahay, ang kuya ko, maingat sa pera yan. Hindi siya kuripot, maingat lang. Smart spender. Magkaiba yun Wise, wise siya sa paggamit ng pera. Pagdating niyan sa bahay, tol, balita ako, sabi ni nanay, aalis ka daw bukas. Saan ba pupunta? Babiyahe, attend ako ng conference sa prayer. Next. Saan? Sa Korea. Talaga Surprisingly, sabi ba naman, sagot ko kalahati. Yes! Makakauwi ako! Naintindihan nyo na ibig sabihin? Kasi may Diyos. Nagkakanindihan tayo. Tayong problema sa atin, totoo ba yan? Di subukan mo. Hindi naman ako sasagot sa prayer mo, si God. Kayo magkaroon ng ugnayan. Nagkakaintindihan? Hindi ako para sa iyo, hindi yung katabi mo para sa iyo, ikaw at ang Diyos. Don't be religious. Be related to God. As in you can honestly tell Him and address Him, my Father, my Shepherd. Amen? Okay ba yun? Gising ka na. So, yun po. Wala pa tayo sa introduction So, here is Exodus. Sorry ganyan talaga problema ko. Hindi ako marunong mag-preach Exodus, ito po yung, sabi nga, God's love in action. Bakit? Hindi na sinabi, I love. Ito talaga, pinakita niya yung action niya. So, just for us to see the overview, kaya, in first 6 chapters, ito po, they were in bondage. Okay? Then, from 7 to chapter 18, God delivered them. Kaya nga yung issue, deliverance. And of course, from 19 to 40, there's sanctification. Bakit ganyan ang sa Diyos? Tandaan nyo ito God desires, primarily for them to be, to be delivered. At si God mismo, kaya sabi ng Lord, I have surely seen the affliction of my people who are in Egypt and have given heed to their cry because of their taskmaster, for I am aware of their sufferings. Can you imagine? A God who created the heavens and the earth had time to take notice of these people. And sabi niya, I heard their cry. They were not, maybe to some of them, they were crying to the Lord. Maybe to some of them, they were just crying because of their sufferings. And yet God saw and heard their cries. Kaya minsan akala nyo hindi kayo pinakikinggan ng Diyos. Naririnig niya. Kung akala nyo parang hindi alam ng Diyos ang nangyayari sa inyo, alam niya. Kung inaakala mo hindi ka nakikita ng Diyos ngayon na nakapikit ka, alam niya. Alam niya lahat. Ito ang amazing part, tingnan nyo. At hindi niya sabi, ito pa sinabi niya, so I have come down to deliver them. Can you imagine? He himself came down to deliver his people. Hindi niya ipinaubaya sa ibang tao. He himself. Now look at this. Ito napaka-importante. Say therefore to the sons of Israel, I am the Lord and I will bring you out from under the burdens of Egyptians and I will deliver you from their bondage. I will also redeem you with an outstretched arm and with great judgment. Wow, this is God. He was telling us, I will take care of you. I will deliver you. Ngayon, bakit tayo di-deliver? From where? You see, don't you know that every one of us is enslaved by something? Wala akong lusot dyan. Lahat tayo ay inaalipin ng bagay. Kapag hindi tayo naglilingkod sa Diyos, sigurado meron tayong ibang pinaglilingkuran. Okay ba yun? Kapag may pinaglilingkuran tayo ibang bagay, titiyakin ko, we are in bondage. Bakit? We are freed until we are free to serve the true God who deserve our worship. Kaya tingnan nyo, kaya ito, nilinaw na ng Diyos. Tingnan nyo Kaya sa
lahat ng kanyang palatuntunan dito, sabi niya, let my people go that they may serve me. Lahat tayo, we're serving something or someone. And God wants us to be freed from that. Pansinin nyo, yung iba sa atin, anong pinagsisilbihan natin? Tiyan. Tama? Damdamin. Tama ba? Yung pong pita ng laman. Kaya nga mapapansin ninyo, kahit ayaw ninyo, hindi nyo maintindihan bakit kayo nagsisilbi doon. Iba sa atin, marahil, kung hindi kayo, sila. Parang alipin ng pornografiya. Hindi maintindihan. Aaminin ko sa inyo, bago ako nakakilala sa Panginoon, alipin ako ng pornografiya. Grade 5 years old pala ako. Nagbabasa na ako ng tik-tik. Dahil hindi ko kailangan magbasa, may larawan. Alipin ako niyan, kaya pag nakakita ako ng isang bagay, maniwala, alipin ako, nararamdaman ko kung ano-ano nang pinaggagawa ko. Pero salamat sa Diyos. Alam niyo bakit? Tinuruan niya sa amin, noon kung ano-ano pangako ginagawa ko. Yung pagmumura, pangako, hindi na. Pinupukpok yung labi ko, yan, laki oh. Pinupukpok ko kasi kung ano-ano. Until I came to understand, it is not about my promise, it's not about my ways, it is not about my commitment, it's about serving God. And as I serve the Lord, as I have given my life to Jesus, then I finally found real freedom. Kaya yun yung pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, it is not just letting my people go, but they are to serve me. Crucial yun. Kaya akala ng tao, libre na ako, malaya na ako, I can do anything I want. No, you will never find freedom like that. Ang totoong freedom, when you serve God. Bakit? Because from the very beginning, when we were created to serve the Lord. Amen po? Kaya ka biglang may freedom, biglang hindi ka nagwo-worry. Lahat ng tao na hindi nagsisilbi sa Diyos, ay, naku, madali mag-worry yan. Kaya sabi sa Matthew 6, wala sa aking slide, sabi sa Matthew 6:32, those who do not know God, pursue these things. Oh, yun ang hinahabol nila lagi. Yung mga hindi kilala ang Diyos, yun ang hinahabol. Ano hinahabol na? Pagkain, tirahan, iinumin. Pero, sabi ng Bible, seek first my kingdom and my righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba ang laya mo bigla? Biglang hindi mo na inisip kakainin, hindi mo na inisip yung titiran, bahala si God dyan. Hello? Kaya ibang, ang sakit ng ulo, daming binabayaran. No? Kasi naalipin sila ng utang. Eh sabi nga, ikaw ba kung sakali ikaw may utang, hindi ka ba mag-aalala? Nako, mag-aalala yung inutangan ko. Bakit? Kung hindi ako makabayad, paano siya? Biro mo, nag-aalala na siya, mag-aalala pa ako, di dalawa pa kayo mag-aalala, wag na, siya na lang. Pero, magbabayad ako. Dahil si God. Hindi na sabihin, hello, andiyan ka pa? Iba ho, di ba, nag-aalala sa asawa. Ay, asawa ko, saan mo nagpunta? Baka ko kasalinong babae. Alam mo, huwag mo alalahanin mo, sundin si God. Ngayon, pagsisisihan ng asawa mo, na mawala ka sa buhay mo. Imposibleng sumusunod na babae sa Diyos. Hindi pagsisisihan ng asawa, una mapagsilbi. Pagtitimpla lang ng kape, sweetheart, kape mo. Sweetheart, mukhang pagod ka na. Masahihin kita. Yung lalaki, nag-iisip, naku, Panginoon Diyos, mamasahin niya ako, maamoy niya, may iba akong amoy. Pero, mamasahin kita. Kasi alam ko si Lord, bahala sa iyo. Magsisisi yan, bandang huli. Nakuha niya? Kaya ito, ako pasensya na kayo. Kaya tatandaan ninyo, our salvation starts with the understanding that we will never find freedom unless we choose to serve God alone. Okay? Okay po? So, paano natin malalaman? Okay, tingnan natin. Ito na po. Start na tayo. Ito na talaga yung ating first chapter. Hallelujah! Let's go to our first chapter. Kaya, ano yung message ng Diyos? If He is God, wants to deliver me, now God wants you to be delivered from being worried or being, anxious in times of seemingly darkness. Okay? Kaya, itong message natin, sabihin sa atin mo, when God seems silent, trust Him. Okay? When God seems silent, trust Him. You will be surprised in Exodus as you read, from verses 1 to 15, God has never been mentioned. Okay? And seemingly, as in, God was, kaya sabi niya, now. In Exodus 1, the first thing that He said is this. Sabi niya, now, these are the names. These are the names of Israel who came to Egypt with Jacob. They came each one with his household. So Moses was just telling us, ito na yon. Naalala ninyo, when the
family of Jacob went to Egypt. These are the names. Alam ng Lord, may record pa. These are the names. I know them one by one. I know exactly how many of them. And these are the names. Now, itong amazing, no? Nakarugtong yan doon, nakarugtong. Now, kaya ho yung original title niya, these are the names. Yan ang original title. Kaya lang, nung tinranslate na, sinabi nila, this is a picture of our departure, of our exiting from the dark world to His kingdom. So, yun ang challenge. So, ito na. So, He gave the names. Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, and of course, all the persons that came from the loins of Jacob were 70 in number. But Joseph was already in Egypt. So ayun yung karugtong, naalala ninyo? Sa Genesis? Now, look at this. Joseph died and all his brothers and all that generation. And sabi nga doon, but the sons of Israel were fruitful and increased by greatly and multiplied and became exceedingly mighty, so that the land was filled with them. Naku, grabe. Kung dati nandun lang sila sa mukhang dumami sila. Lumaki yung bilang nila. So dumudumi yung bilang nila, parang sila na magiging may-ari ng Egypt. Now, you need to understand kung gaano kayaman ng Egypt. When the whole world was in famine, Egypt had food. Tama? And they were going to Egypt. Bakit? Kasi they need food. Ang yaman ng Egypt. Sila yung world power. Kung baga noong panahon na yun ang daigdig. Kung baga yun ang lahat ng gusto pumunta sa Egypt dahil nandun ang pagkain. Tama? Ngayon ang problema, dumadami na yung lahi. Isipin nyo kung imagine, halimbawa, Amerika. Di ba, Amerika? Biglang dumami yung mga Pilipino. Hindi basta Pilipino, mga Pilam. Alam niyo yung Pilam? Pilipinong lumaki sa Dami! At dami nilang ganyan, dumadami silang ganyan. At nasasakop, bawat village, makapunta ka sa LA, Beverly Hills, mapunta ka sa Sacramento, mapunta ka sa iba't ibang state, o sa California lang, o kasi sa ibang state, puro Pilipino. Filipino store. Pag nakakita ko, Pilipino, lahat Pilipino. Pati mga nagiging mayor, Pilipino na. Ano nang pakiramdam mo? Ini-invade na nila ito. Tama? Ano ko yung sabihin? Isipin nyo, Egypt, ganyan. Ito na. Ano nangyari? Now, a new king arose over Egypt who did not know Joseph. Merong hindi nakakakilala kay Joseph, bagong hari. Kasi ilang generation na yan? 4 generation, after 400 years. Somebody came to power na hindi kilala si Joseph, did not know about what Joseph did for Egypt. Okay ba yan? Now, ito nangyari. He said to his people, behold, the people are sons of Israel and more and mightier than we. Sabi niya, come, let us deal wisely with them or else they will multiply and in the event of war, they will also join themselves with those who hate us and fight against us and depart from the land. And sabi niya, so they appointed taskmasters over them to afflict them with hard labor and they built for Pharaoh storage cities, Pithom and Ramesses. Anong ginawa? Naalala niyo yung panahon ni Hitler? Laging mayaman yung mga Hudyo. So, ano dapat gawin? Kailangan pahirapan itong mga ito. Dumadami sila. Gantong-ganto. Napansin niyo? Ngayon sabi na, pahirapan natin. Paano ka ba dadami kung pagod ka na? Pag uwi mo ng bahay, ay, nako, grabe. Ang dami namin ginawa. Ang sabi ng babae, ay, pagod na ako. Bahala ka na sa buhay mo. Pero itong nangyari, nung pinahirapan, but the more they are afflicted them, the more they multiplied. Nakakainis, no? Habang pinahirapan mo, lalo dumadami. Di lalo kang maaasar ko, ikaw yung hari. Ano ba naman to? Tinutugi ko na to eh. Pinahirapan ko na para maubos. Bakit dumadami yan? Ano hindi na yung sabihin? Kaya sabi ko, kawawa yung hari, litong-lito. Sabi gano'n. And they spread so that they were in dread of the sons of Israel. Grabe. At pansin niya, itong amazing sa Diyos. Kahit na ano pang gawin ng kaaway mo, pag ang Diyos kakampi mo, sigurado, babalik sa Kanya ang pinagpaplanuhan niyang masama. Let me say that in English. Ay, wag na lang, mahirap. No. ito, alalahanin niyo, no matter what your enemies would plan against you, just remember this. If you are on God's side, you are on God's program, you are in God's ways, you are listening to what God has in His plans for you. Remember this, no one can ever destroy you. Feeling mo sinisiraan ka sa opisina? Be on God's side. Feeling mo sinisiraan ka ng kapitbahay mo? Be on God's side. Huwag kang gaganti. Relax ka lang, be on God's side. Piling mo sa pamilya mo, parang inaapi ka na parang ikaw ay ampon. Oo, ampon ka.
So, be on God's side. Feeling mo yung asawa mo, dinadaya ka para sa ibang babae, be on God's side. Hindi ka talo. Relax ka lang. Lalo ka dapat gumaganda. Nang sa ganun, lalo magtataka asawa, bakit ang ganda nito? Pinahihirapan ko na't lahat. Gumaganda pa. Anong problema nito? Di ba? O yung mga lalaki, feeling mo, inaapi ka ng asawa mo. Kumbaga, parang ang tangkad ng asawa mo, dahil kutusan ka. Ikaw, ganun, ang baba ng tingin sa'yo. Don't stay there. Be on God's side. Bakit? Kahit anong planuhin lang masama, hindi sila magtatagumpay sa'yo. Pakisabi mo sa katabi mo, gumising ka na. Sabihin mo, when God seems to be silent, remember this. Difficulties can never stop us from achieving what God wants us to achieve. Why did I say that? You need to understand something. Itong bagay na ito, hindi ho nila pinlano. Kasi si God, the reason why you can trust God is because He's committed. He is really committed. The reason why you can trust the love of the Lord because He is committed. He has commitment to love us. Tingnan nyo ha, walang pag-commitment, walang pagmamahal. Prior to Jacob's going to Egypt, he asked the Lord. Sabi niya, so God spoke to Israel in vision of the night and said, Jacob, Jacob, Jacob. And he said, here I am. Sabi niya, he said, I am God, the God of your father. Do not be afraid to go down to Egypt, for I will make you a great nation there. Ano pangako na God? Sabi niya, gagawin kitang dakilang bansa doon. Grabe. Sabi niya, siyempre takot din si Jacob, punta ako ng Egypt, Lord. Baka naman, ano mangyari sa amin? Huwag ka mag-alala, gagawin kitang dakilang bansa doon. Ha? Say 70 lang kayo, paano kayo magiging dakilang bansa? Sabi niya, Lord, akong bahala. Kaya pinahirapan, nangako ang Diyos. Ito pa napaganda. I will go down with you to Egypt and I will also surely bring you up again. And Joseph will close your eyes. What a promise. Alam niyo ba, prior to that, may pangako rin ng Diyos kay Abraham sa lolo niya. Ano sabi ganoon? As for you, you shall go to your fathers in peace. You will be buried a good old age. Then in the 4th generation, hindi nakalimutan, alam ng Diyos, bago pa nangyari, sinabi na ng Diyos sa kanya, they will return here, for the iniquity of the Amorites is not yet complete. Sabi niya, babalik sila rito. At dahil hindi pa sukdulan sa yung Amorites, sabi niya, at sabi nga ganoon, babalik tayo dito, sasamahan kita. Ngayon, bago pa yung tadaan ninyo, itong context ito, pag biniklik yung Bible ninyo, sa Genesis 15, meron munang hinati, merong covenant ang Diyos that you will be mine. Nagkakarinig yan? Now, prior to that, may pangako pa si God. Tingnan nyo. Now the Lord said to Abraham, yung lolo niya, Abraham pa, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. Sabi ng Lord, anong ginawa ng Lord? Sabi niya, and I will make you a great nation. Wow, what a promise. Si Abraham, sabi niya, naniwala. Alam niyo, mahirap mangyari kay Abraham maniwala. Bakit? Gagawin mo akong dakilang bansa. Alam mo ba kung gaano na ang tanda ko? 75. Okay, wala namang problema. 75 lang, bata ka pa. Eh yung asawa ko, hindi na lang 75, baog pa. Paano magiging bansa ang baog? Kayo nga, mag-isip nga kayo. Lahat na ginawa nyo na lahat ng proseso, nagtanim na kayo ng embryo, patay lahat. Hindi magkabuntis-buntis, sabihin mo, gagawin mo kung dakilang bansa. Pero si Abraham naniwala. Hindi natin naintindihan bakit siya naniwala, pero that's one thing that God wants us to understand. Naniwala ka, wala kang magagawa, hindi mo kaya, but I will fulfill it. Di ba, picture of our salvation? Tama ba? Larawan ng kaligtasan natin yan. Wala kang magagawa para maligtas. Bakit? Mayat maya, nagkakamali tayo, nagkakasala. Kalabitin mo yung katabi mo. Ikaw ba perfect? Kalabitin mo, huwag ka mahiya, gisingin mo. Sa taas, baka malaglag ka. Sabi mo, perfect ka ba? Hindi. Imagine mo kung hindi ka perfect, paano ka maliligtas? At kahit sino pang tao dito magmamalaking mabait siya, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Kasi sabi ng Lord, wala kang ginawa, ako ang mamamatay para sa'yo. At mabubuhay magmuli. That's a picture. Kasi sabi ng Lord, I am committed. Kaya pansinin niyo, walang totoong pagmamahal na walang commitment. Naintindihan natin? Walang totoong pagmamahal, walang commitment. Kaya si God, men may forget, but God always remembers. Why? He remembers His promise. He remembers His commitment. He remembers His covenant with His people. Amen po? Kaya tingnan niyo sa Ephesians. But as the church is subject to Christ, also the wives ought to be their husband in everything. Now look at this. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church. He gave Himself up for her. Commitment. Hindi yan damdamin.
Hindi yan, I love you sister because I feel that God, mayroon something na overflowing from my heart. Walang ganun. Ito ang pagmamahal. Gagawin mo dahil committed ka. Sino dito mo may asawa? Pakita sa kamay. Huwag na kayo mahiya. Obvious naman. Okay. Ito mga may asawa. Just understand this. Lagi nyo bang nararamdaman na mahal niyo asawa nyo? Yun talaga sa, I miss you. Yung sabi nga ng isang pastor sa sobrang pagmamahal ko sa iyo, gusto kitang kainin. Hindi At pero minsan, sa inis ko sa iyo, sana nakain na kita. Naintindihan niyo? Hello? Sa ibig sabihin, hindi laging ganyan damdamin. Pero sabi, mamahalin kita, hindi dahil sa nararamdaman ko, dahil committed ako sa iyo. Naalala mo yung sumpa mo? Sa hirap o hirap man. Sa hirap o mas mahirap. Till death do us part. Kamatayan lang maghihiwalay sa atin. Ayos ba yun? Kaya ngayon, uuwi ka na. Ganun ba? Hindi. Patay kung patay. Yung iba hindi pa namamatay. Humanap na ng iba. Hindi yan pagmamahal. Yaan ay pita lamang ng laman. Hello? Nagkakaintindihan tayo? Mga lalaki, yan ay pagkaalipin. Tuloy tayo. Kaya, kahit anong dilim, tiwala pa rin sa Diyos. Look at this. Nagpasan natin yan dahil wala tayong oras. Look at Exodus 12:13. Tapos na ba? Panalo na? Yes, hindi pa. May problema na naman. Habang tumitindi yung laban, patindi yung pahirap. And made their lives bitter with hand labor in mortar and bricks at all kinds of labor in the field and all their labors which they rigorously imposed on them. Wow, lalo pang humirap. Ito pa ang tutugtong. Sabi niya, pero ito maganda sa Diyos. Habang humihirap yan, remember the word, because of God's love, He disciplines. Bakit ko nasabing disciplines? Ang saltang discipline, hindi yan laging parusa. Yung saltang discipline, training. Yung saltang discipline is something that will help you to be directed in life. Something that will help you to understand better. Okay po ba yan? Kaya kung sinabi ang discipline, tingnan niyo sabi ng Bible, and you have forgotten the exhortation which is addressed to you as sons, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved by Him. Remember, for those whom the Lord He disciplines, whom the Lord loves, He disciplines, He scourges every son whom He receives. Now listen, it is discipline that you endure. God deals with you as with sons, for what son is there whom his father does not discipline? And sabi niya, but if you are without discipline of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Okay, man? Sabi niya, furthermore, we had earthly father to discipline us and we respected them. Shall we not much rather be subject to the Father's Spirit and live? And sabi niya, for they disciplined us for a short time as seemed best to them, but He disciplined us for our good so that we may share His holiness. Bakit ko nasabing discipline nyo ng Diyos? Isipin nyo, kung kayo sa Egypt, masaya na kayo, mayaman na kayo, babalik pa ba kayo sa lupa na pinangako ng Diyos sa inyo? Kasi sabi ng Lord sa inyo, doon kayo ihahanda ko yung lupain para sa inyo. Babalik kayo doon after 400 years. Nalala niyo? Sabi niya, babalik pa ba kayo? Ba't pa kami babalik? Ang sayo-sayo namin dito. Pag-aari na namin ng Egypt. Ang laki naman, ba't kami babalik doon? Di ba? Kaya sabi ng Lord, hindi, kailangan kita ibalik doon kasi hindi yan ang lupa mo doon. Ganon din ang nangyari, naalala niyo, before the birth of Israel in 1948, pinakita ulit ng Diyos yung replay nito Naalala niyo? Ayaw nila magsibalik. Kaya ginawa ng Panginoon Diyos, grabe, kawawa sila, pinapapatay. About 6 million Jews died. And they were forced to get back to their land. And the fulfillment of the prophecy of God in Ezekiel came into being. The land was born. Hello? Kasi totoo ang salita ng Diyos. Pag sinabi ni God, mangyayari. Di man agad, mangyayari. Okay? Now, tingnan ninyo. Kaya ito po ang napakaganda. Sabi niya, He is just and there's no real love when there is no justice. You know why I said that? Kasi tatandaan ninyo, part of their discipline also is this. Tatandaan nyo, minsan yung nangyayari sa atin, tinanim pa ng dati. Alay, sabi ng Bible, I will visit your iniquity from the 3rd to the 4th generation. Pag ilan na to? 4th generation. Alam mo kasalanan ng mga Israelita, yung mga nagpuntahan, nung nandun si Joseph, binenta nila yung kapatid nila bilang slave. Kaya they had to understand how it feels to be a slave. Naalala niyo si Napoleon, dati may kwento sila si Napoleon. Nagtatakbo, hinabol ng kosa kasi nahiwalay siya sa army niya. Hinabol ng mga Russians. Takbo siya! Pagpasok doon sa fourier, pagpasok niya ng tindahan ng fur shop, sabi niya, help me, I need to, help me, help me. Kasi they're killing me, they will be killing me. Sabi niya, so hide yourself behind that fur. Dinabunan siya ng fur. Tapos yung fur, dumating ng mga kasak, tinutusok man naman, ganun, Grabe. Di, umalis.
Nakatakas, dumating na yung army ni Napoleon, naligtas. Bigla sabing gano'n nung mama, anong pakiramdam? Nung nandun ka sa loob ng fern, hindi mo alam, tusok ka ganyan, narinig mong mga yabag, anong pakiramdam? Naggalit yung emperor. Sabi niya, walang galang to. Talian yan! Takpan ng mata! Takpan ng mata. Hindi nakadilim na ganyan. Ay, nakikita niya mga papa rin. Pero narinig na. Sabi niya, ready! Aim! Takot sabi niya. Tapos tinanggal yung piling ng mata niya. Tinignan siya ng matindi ng emperor. Ngayon alam mo na kung anong pakiramdam. Hello? Alam mo, minsan hindi natin naintindihan ng pakiramdam ng ibang tao. Tama? Ang dali natin maghusga. Sabi natin, alam mo, sama ng ugali nito. Alam mo siya, naintindihan mo pa pinagdadaanan niya? Kaya alam mo, minsan ginigising ko kayo, pero alam niyo, minsan naintindihan ko, iba sa inyo may sakit. Kaya kayo natutulog. Meron kayong maaaring diabetes. Tulog kayo ng tulog. Yung iba sa inyo, talagang tulog ng tulog. Pero huwag kayo mag-alala, naintindihan ko kayo. Ako rin nakakaramdam din na antok. Pero alam ginagawa ko, pag ako nakikinig na ganyan, nantok ako, tumatayo ako. Tayo ako sa taas, exercise ako ganyan. Kikinig pa rin ako. Yung iba, kung talagang interesado ka kasi, gagawa ka ng paraan tama ba? Kaya hindi ako magagalit kapag iba sa inyo, gaganyan-ganyan na kayo. Habang nakikinig, ganun kayo ganyan. Okay lang. Bakit? At least nakikinig ka. Kaysa naman yung ayaw mo, kaya baka gumagalaw ka. Ganun, nakalabas pa yung dila mo, di nakakaya din. Nakikita pa naman. Hindi, huwag kayo mag-alala. Wala naman dito yung camera. Pero, alam nyo, God is just. Tandaan nyo to, mahal ka ng Diyos, you will also reap what you have sown, but one thing for sure, He's training you to become better. Amen? Now, mabilisan na lang. Last. Kaya sabi niya, lalagpasan natin to. Now, let's continue. And he said, when you are, nagalit na naman, hindi na lang siya pinahirapan. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, one of whom named Shipra and Pua, and the other one was named Pua. Mga midwives to babasahin natin dire-diretso. And he said, when you are helping the Hebrew woman to give birth, and see them upon the birth stool, it is a son, and when then you shall put him to death, but if it is a daughter, then he shall live. And sabi ganon, but the midwives feared God, and did not do as the king of Egypt had commanded them, but let the boys live. Ano sabi ng hari? O ganito na lang. Pag mga anak isipin mo, ikaw yung babae, 9 na buwan na walang ultrasound, di mo nalaman kung lalaki, babae yan. Paglabas, lalaki, patay. Ang gagawin nila, inutusan yung mga midwives, patay niyan. Alam niyo ba, madali sa midwives lang sana yun. Bakit? Ang midwives, pinakamababang uri ng babae sa panahon na yun. Kasi yung mga midwives, madalas, hindi sila nanganganak. Kapag hindi ka nanganganak na babae, may sumpa ka sa tingin nila. Yun ang ayon sa kasaysayan, sa cultural historians, yun ang kalang paniniwala. Kaya mababang uri mga babae na yan. Pero, anong ginawa nito? They feared God more than they feared the king. So, anong ginawa nila? Hindi lang pinatay. Pag nanganak, sinabi nila? Pakinggan niya, sabi niya, so the king of Egypt called the midwives and said to them, why have you done these things and let the boys live? Sabi niya, the midwives said to Pharaoh, because the Hebrew women are not as the Egyptian women, for they're vigorous and give birth before the midwife can get to them. Hindi ko alam kung totoo sinabi nila o hindi, but one thing I understand, they obeyed the Lord instead of obeying an illegal command. Hello? Yun niya sinabi sa'yo ng boss mo, magnakaw ka. Ito, pirma mo ito. Sinungaling tayo. Ano gagawin mo? Mag-pray ka na. Huwag mong susundin yan. Tama? Accountant po ako. Ang dami kong dating ganyang sabihin. Uy, kailangan 2 libro natin. Pang utang at saka pang BIR. Huwag nyo na lang akong kunin. Marami naman dyan mga accountant na hindi nagayang gawin yan. Ako hindi ko kaya. Baka isumbong pa kita. Wag! Umalis ka na. Diba? Naghirap ba ako? Hindi. Hindi ako pinabayaan ni God. Okay ba yan? Hello? Naalala ko, meron po akong kliyente nun sa probinsya. Yung babae, sabi ko, yan, inayos ko na po lahat yan. Wala ako yung babayaran. Wala kayong babayaran doon sa, basta, kung ano yung nakalagay lang dyan, yan lang yun. Opo, thank you po. Sige, sinabit. Biglang dumating itong ay, naku, galing naman. Pero, para wala nang tanong-tanong, bigyan mo na ako ng pera. Kung ano meron ko dyan. Ito lang po pera ko Byuda na ito Bigyan mo sa akin yan. Kinuha lahat. Tawag yung byuda, sabi, kinuha niya lahat ng pera ko. Ay, bakit kayo nagbigay? Pinilit niya ako. Huwag kayong mag-alala. Daligay natin siya kay God. Pinag-pray namin, binigay namin kay God, kinuha ni God. Kinuha ni God after 2 linggo lang. Tatandaan ninyo, buhay ang Diyos. Naintindihan natin? Hello? Buhay si God. Kaya when God seems silent, trust Him.
Now, let's continue. Ito po, pansin niyo ha. Verse 20. So God was good to the midwives, and the people multiplied and became very mighty. And sabi ng Lord in verse 1, because the midwives feared God, He established a household for them. Di ba, hindi sila nanganganak? Binigyan na rin sila ng sariling pamilya ng Diyos. Because they feared God, you are worthy of these blessings. Amen? Hello? Nagkakaintindihan tayo? Now, ito po ang isang magandang paalala sa atin. Then Pharaoh commanded his people saying, every son who is born you are to cast into the Nile, and every daughter you are to keep alive. And sabi ganoon, now a man from the house of Levi went and married the daughter of Levi. Friends, the woman conceived and bore a son, and when she saw that he was beautiful, she hid him for 3 months. Sabi kasi ng hari, o ngayon, ayaw ninyo ha, inutos na lang lahat. Kayo, pag nanganak kayo at lalaki, tapon nyo yan sa ilog ng Nile. Ako po, sabi yan. Itong mag-asawa, nakakita nila, hindi na magawa-gawa. The woman conceived and bore a son. And when she saw that he was beautiful, she hid him for 3 months. Hindi lang siya nakitaan sa bata. Tatandaan nyo, meron na ba kayo nakitang baby na hindi cute? Normally cute yan. Kahit wala pang isang ilong yan, cute pa rin yan eh. Iba nga, tabi-tabingin mo ka, pero ang cute. Kasi basta bata, baby, cute yan. Pero surprisingly, itong he was beautiful, they see something special about the child. Nakuha ninyo? Kaya they were trying themselves to hide the baby for 3 months. Hindi na makayanan. But when she could hide him no longer, she got him a wicker basket and covered it over with a tar and pitch. Then she put the child into it and set it among the reeds by the bank of the Nile. Alam niyo ba yung word ng basket covered with tar and pitch? Parang pareho nung ark. Noah's Ark, yun yung ginamit ng materials. Now look at this. And sabi nga, his sister stood at a distance to find out what would happen to him. By faith, sabi ng nanay, lalagay ito sa basket. Paano kung umulan na malakas? Lubog yun. Paano kung may lumabas na crocodile? Mga remember the Nile crocodile? Paano kung lumabas yan? Naku, ano yan? Pero they trusted the Lord. Lord, babantayan mo itong bata na ito. Sinundan ng kapatid kasi they were expectant eh. If you know that what the Lord has told you, sunod ka lang, bantay mo, sunod yung kapatid. Sa lahat naman ng pupunta at dadaluyan, paano kung biglang lumakas yung daloy ng ilog? Pero sa lahat ng pagdadaluyan, kita mo yung hawak kamay ng Diyos? Sino nakikakita? Nako, the daughter of Pharaoh came down to bathe at the Nile. Kung kailan pinadaloy, saka naman naligo ito. Pwede naman siya naligo kahapon, pwede naman siya naligo sa isang araw, ba't naman noon pa siya naligo? Tama, tandaan ninyo, hindi sila araw-araw naliligo, hindi ka pareho ng mga Pilipino ha. Ang Pilipino kahit malamig naliligo. Pagligo yan, ilag lang na ilag. O yan, nakaligo na ako. Basta hindi pwedeng di maligo ang Pinoy. Tama? Natin na yun. With her maidens walking alongside the Nile, and she saw the basket among the reeds, and sent her maid, and she brought it to her. And sabi niya, when she opened it, she saw the child, and behold, the boy was crying, and she had pity on him, and said, this is the one of the Hebrews' children. Sabi niya, then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go and call a nurse? Itong si Miriam, ang lakas ng loob. Lumapit na sa Pharaoh's daughter. Tandaan niya, Pharaoh's daughter ha. Lumapit. Ma'am, gusto niyo ba? Hanap ko kayo ng mag-aalaga. No, grabe. Alam niyong may kinikilos ang Diyos sa puso eh. Sabi niya, sabi gano'n, para maalaga niya, sabi niya, tingnan niyo, Pharaoh's daughter said to her, go ahead. So the girl went and called the child's mother. Sino tinawag? Yung nanay, kakatuwa. Binalik din lang sa nanay. Ito pa, sabi niya, then Pharaoh's daughter said to her, take this child away and nurse him for me and will give you your wages. Dahil nagtiwala sa Diyos. Biruin mo, Lord, ikaw na to. Hindi ko na mabantayan, ikaw na to. Ang ginawa, ang nakakuha sa anak pa ng Pharaoh. At hindi lang yon, ikaw mag-aalaga, nanay ka, may bayad ka pa. Hindi ba grabe yan? Saan ka nakakita ng ganun? Aalagaan mo sarili mong anak, babayaran ka? Tama? Ito pa. Sabi niya, so the woman took the child and nursed him. Itong napakimportant, the child grew. So, she brought him to Pharaoh's daughter. Ano ibig sabihin? Yung foundational years ni Moses, I don't know hanggang sa anong edad, pero foundational years ni Moses, sa nanay, tinuturuan yan siguro tungkol sa Diyos, the Bible. Tama? Kaya, ang amazing, sabi nga, she named him Moses, and because I drew him out of the water. Now look at this again. Sino-sino itong mga tao dito? What's the character involved? Si Shipra and Puwa. Huwag niyo kalimutan yung pangalan. Bakit? Yung pangalan nga ng Pharaoh, hindi binigay eh. Si Shipra, na ordinaryong midwife, at si Puwa, may pangalan sa kasaysayan. Tama? Bakit? Bayani yan. Kung hindi dahil sa kanila, baka hindi na ipanganak si Jesus. Dahil papapatay yung mga lalaki. Naintindihan niyo? Sino pa?
Isipin niyo yung mga tao ha. Yung Levi, si Moses. Anong special sa bata, sa baby? Ano magagawa niya para iligtas tayo? Baby lang yan eh. Pag-isipan ninyo. Naalala niyo, even when Jesus Christ came, He will save the world from its sin. Baby. Hello? Alam niyo, huwag niyong mamalitin ng mga baby. Isa sa pinakamakapangyarihang tao yan sa bahay. Alam niyo? Lahat sumusunod. Lahat gumagaya sa kanya. Kaya wala, kahit ang tali-talino ng tao, bilang sabi, hello, nakikiusap sa baby. Nag-a-adjust. Kapangyarihan ng baby. Oy, wag mo akong pagsalta ng diretso ha. Maging bulol ka. Ganun. Naintindihan niyo kung gaano kapangyarihan niya? Kaya ito. Ang sabi niya, kaya ano mapapansin niyo? God's love is non-discriminating. Why did I say that? Friends, you don't ever say, hindi ako gagamitin ng Diyos. Hindi naman ako kasing galing ng tao na yan. Hindi naman kasing galing ng... Trust me. God is not looking for great people. He's looking for people who understands their nothingness. But they trust God. Alam mo bakit they were willing to die? Because they know they're nothing. I would rather trust my God because my life is nothing. Kaya pag iniisip mo yung ayoko mamatay, iniisip mo, great ka, that you don't deserve to die. Lahat tayo, we're nothing. But friends, I'm telling you, God has great plans for you regardless of who you are. May yung bata pa kayo sinasabi niya, wala kang kwentang tao, you're nobody. Relax ka lang. Don't believe that. Because you ain't nobody. God created you. God loves you. God wants to save you. God wants to deliver you from your slavery because you're so important to Him. His love is non-discriminating. Nagkakaintindihan tayo? Don't you ever say, hindi ako kung pangit ko, kaya ang dami sa atin nagkukunwari, o ano nalagay sa mukha natin. Kawawa, iba nga, hindi na makangiti dahil pinagtutusok yung mukha. Pagkatawa, kasi feeling nila pagka maraming kulubot, hindi sila katanggapin ng tao, mali ka. Hindi ka man tanggapin ng katabi mo, tanggap ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni God. Meron pa ako narinig, ay kalbo, pag kalbo, wala ka ng self-esteem. Excuse me. Sino nagsabi sa'yo pag kalbo, walang self-esteem? Ang kalbo, mas malaki ang mukha. Mahalaga, gagabitin ni God yan. Naintindihan natin? Marami kang ang buhok. Ang yabang-yabang mo naman, hindi ka rin gagamitin ni God. But if you understand your nothingness, God will is very much willing to make use of you. That is the love of the Lord. Kaya kahit anong dilim, don't ever say, I'm nothing, I cannot do anything. Wala na akong pag-asa. You're wrong. God can make use of you. He made use of Moses, a baby, to deliver Israel. Friends, God can make use of you to make a difference in this land. Why? Make a disciple. Why? Show them how God loves. Now watch this. Kaya ngayon, as I end, let's hear a testimony. May time pa, no? Meron pa. Meron tayong kapatid. Kakatuwa, pakingganin yung kanyang patotoo. Siya po ay si Freddy Mascuñana. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako po si Freddy Mascuñana. Bata pa po ako ay madalas akong makaranas ng kalupitan mula sa aking ina na madalas ay lango sa alak. Sa kanya ay naranasan ko ang palo na matalang ang walang latay. Labis ang galit ko sa kanyang kalupitan sa akin na nauwi sa pagre-rebelde, lalo na nang mamatay ang aking tatay. Gumulo ang takbo ng aking buhay. Kaya noong taong 1982, ako ay napasama sa isang nakawan at sa unang pagkakataon, ako ay nakulong ng 1 taon at 7 buwan. Makalipas ang ilang taon sa aking paglaya, ako naman ay nakulong, gumamit ng iba't ibang droga at bisyo. Taong 1989, nang makatikim ako ng shabu, na hindi nagtagal ay naging puser na ako. Binasagan ako bilang si Big Time Freddy, dahil naging puser ako ng shabu sa Marikina, sa Antipolo, sa Morong, San Mateo at Quezon City. Nagsimula na rin akong maging irresponsableng ama at asawa sa aking pamilya. Madalas ko nang saktan ng aking asawa at nakisama na rin ako sa iba't ibang babae hanggang sa ako ay magkaanak sa isa sa kanila. Taong 1995, ako ay nakulong sa Marikina City Jail sa kasong drug pushing at lumaya noong 1997. Ngunit imbis na ako ay umuwi sa aming pamilya, ay tuluyan ko na po silang iniwan upang makisama sa ibang babae.
Makalipas ang ilang buwan, ako ay nakulong muli sa kasong drug pushing. Sadyang walang direksyon at kapayapaan ang aking buhay. Taong 1999, nang muli na naman akong makalaya, ngunit ang kalayaang aking natamo ay physical lamang, kaya't walang pagbabago, kung kaya't gaya ng inaasahan, balik pagtutulak droga na naman ako. Kahit maraming hirap ang dinanas ko sa loob ng kulungan, hindi ito naging aral para sa akin para ako'y tumigil sa maling pamumuhay. Kaya taong 2001, muli na naman akong nagbalik sa pangungulungan. At sa pagkakataong ito, nasabi ko sa sarili ko, sawang-sawa na akong sa paghipo ng malamig na rehas at sa magulong pamumuhay. Taong 2003, nang ako'y muling makalaya, ngunit sadyang ako'y alipin ng dyablo at walang alam na ibang hanap buhay kundi ang pagbenta ng droga. Kaya't makalipas ang ilang buwan, ako ay muling nakulong na naman. Taong 2004, nagkaroon ng gawain ang CCF Biyahe, Binigyang Laya ni Jesus Jail Ministry sa Marikina City, at ako'y naimbitahan ng kapwa preso na makinig. Sa pagkakataong ito ay nakadama ako ng kapayapaan, kung kaya noong araw ding iyon ay tinanggap ko bilang Panginoon at tagapagligtas ang Panginoong Hesus sa aking buhay. Isinuko sa Kanya ang aking buhay at naging patuloy ang pagdalo ko sa gawain ng CCF tuwing araw ng Lunes. Habang lumalalim ang pagkilala ko sa Panginoon, lalo kong nararamdaman ang Kanyang pag-ibig at kapayapaan. Lumalakas din ang aking conviction sa aking puso na mali ang pakikipagrelasyon sa aking kalipin, kung kaya't pinatawag ko siya at kami ay nagkasundo na magkahiwalay. Kinausap ko rin ang aking asawa at ibinahagi sa kanya ang aking natutunan sa gawain. At ako ay humingi na rin ng kapatawaran sa mga kasalanan ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa ilang beses kong pangungulungan, ay nakadama ako ng kaayusan, kapayapaan at tamang direksyon sa aking buhay. Hindi nagtagal, ako ay hinirang bilang isang D-group leader para sa kapwa ko mga inmate. Naging dahilan ito upang lalong mapalapit ako sa Panginoon at natutunan ko na ring patawarin ang mga nakasakit sa akin, lalo na po ang aking ina. At habang nalalapit ang desisyon sa aking kaso, nasabi ko sa Panginoon na kung talagang mahal niya ako, ay bigyan pa niya ako ng isa pang pagkakataong makalaya, at dahil minsan naramdaman ko ang takot na baka tuluyan akong mahatulan ng mula 12 taon hanggang 20 taon na pagkabilanggo sa Muntinlupa. Minsan, sa aking pagbabasa ng Biblia, nabasa ko ang talata ng Roma 10:11. Hindi nabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Ang talatang ito ang nagbigay sa akin ng malaking pag-asa. November 8, 2005, ako ay napawalang sala. At naging malinaw sa akin na lalo akong pinawalang sala ng Panginoon. Mula po sa aking huling paglaya hanggang sa kasalukuyan ay labas-pasok pa rin po ako sa kulungan. Pero hindi na dahil sa salang pagbebenta ng droga, kundi sa pagpapahayag na po ng salita ng Diyos. Kasama ang aking asawa, anak at mga dating bilanggo na binago na rin ng Panginoon. Sa kasalukuyan po ay nag-handle din ako ng D-group sa aming lugar sa Malanday, Marikina, na dinadaluhan ng aking mga kapitbahay at kaanak. Ako rin po ay naitalagang jail coordinator sa Marikina City Jail na nagsasagawa ng lingguhang pag-aaral ng Biblia. Sa grasya ng Diyos at nakapagsumikap na makaipon sa mga marangal na trabaho, ngayon ay nagkaroon din ako ng sariling maliit na negosyo. Tunay na napakabuti ng Diyos at walang itinatangi maging ang kagaya kong kriminal labas-pasok sa kulungan. Ako pong muli si Ferdinand Mascuñana, dating alipin ng kasalanan, kulungan. Sa Diyos po ang papuri. Praise God. Alam nyo, bago siya umalis, andito po rin si Remy, Remy, alika. Ito po yung tumulong din sa kanya para sa kanyang paglago sa kanyang relasyon sa Panginoong Diyos. Pero tatawagin ko lang sila, pero bago tayo, habang nandito sila, matatapos tayo, no? Ito po ay napaka-importante nating malaman. Pansin nyo si Ka Freddy, bagamat po siya ay bilanggo sa rehas, tayo marahil dito ay malaya naman. Tama?
Pero sa puso natin, alam natin na marami rin tayo, nakabilanggo ang marami sa atin. Nakabilanggo sa alalahanin ng buhay, nakabilanggo sa takot, nakabilanggo sa pansariling pagnanasa. Kaya naalala ko po, kaya sabi nga ho ng Bible, pakinggan ninyo ito, napaka-importante. Sa Roma 2, ito sabi niya 2:8. Sorry ito sabi niya, babasahin ko lang po sa inyo. Yan. But to those who are self-seeking, yung buhay po nila, puro bilanggo ng sarili. Sabi niya, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation, and wrath. Sinabi rin ho yan, alam niyo po sa talinong tao, sabi niya, self-seeking in your hearts. Marami sa atin dito, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi siya po ang gandang halimbawa eh. Hindi tumatangi ang Diyos. Kahit po si Karemi, di ba? Dati ka rin pong bilanggo. Tama ba ako? Dati rin nung siyang bilanggo, walang tinatangi ang Diyos. Pero ang pansin niyo, pagkatapos ginamit sila ng Panginoong Diyos para umabot sa iba. Bakit? Malaya na sila. Hindi sila nag-iisip ng sariling kapakanan. Inisip nila, madala rin ang mensahe ng Diyos sa ibang tao. Pero yung mga tao sa atin, bilanggo ng takot. Paano sasabihin ng ibang tao tungkol sa akin? Marami tayong ganong kabilangguan. Bilanggo ng bisyo na tinatago natin. Friends, the Lord wants to deliver you if you are just willing to let Him do His work for your life. So, pagpipray ko po siya, pero pagpipray ko na rin ho kayo. Tayo pong lahat ay yumuko sandali, pumikit habang lahat ay nakayuko at nakapikit, sa ating lahat. Ikaw lang nakakaalam ng totoo mong kalalagayan. Be humble before God. Maging totoo ka. Nasa lahat ng kahirapan na to, you don't need to be enslaved with fear, enslaved with anxiety. Sa halip ay yayakapin mo kahit anong pagsubok dahil alam mo kasama mo si God. Dahil siya nagpalaya sa iyo. Kapatid, God wants to deliver you. But you have to be honest before God at aminin, may bilanggo ka. Kasi pag hindi mo inamin, nabibilanggo ka sa kasinungalingan. Huwag ka magtago sa mga inisip mo, hindi, wala ako niyan. Be honest before God. Friends, if you are willing, as in, I will pray for you, pag-pray kita, want to be delivered from that bondage or slavery, and the Lord wants to deliver you, bakit hindi mo itaas ang kamay mo sa Panginoon Diyos? It's between you and the Lord. Marahil bilanggo ka ng mga sasabihin ng tao, bilanggo ka ng opinion ng ibang tao, ibigay mo sa Diyos. Huwag ka mahiya, taas mo kayong kamay mo, mataas. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Thank you Jesus. Marahil ba sa inyo bilanggo ng pag-aalala, bilanggo, taas mo sa Panginoon. Bilanggo ng pornografiya, huwag kang mahiya, sabihin mo sa Diyos, God will truly deliver you. Just be honest before God. At sa mga nagsitaas ng kamay, tumayo kayo sa Panginoon. Huwag kayo mahiya. God wants to deliver you from your own fear now. Gusto ka liligtasan Diyos sa takot mo sa sarili mo, sa sasabihin ng ibang tao. It's between you and God. Just rise up from where you are. Be honest before the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. And after I prayed for you, I would like you to come forward for those para mapag-pray kayo ng mga pastor sa harapan at ng mga prayer leaders natin. Tell them, Lord, I need your prayers. Kung hindi man kayo magkasya sa harapan, doon sa prayer welcome center, you can go there after para sabihin pag-pray nyo rin kami. Okay po ba yan? So tayo po mag-pray. Panginoong Diyos, nakita niyo mga nakatayo rito ngayon. Father God, marami sa amin na nabibilanggo sa mga bagay-bagay. Minsan nabibilanggo kami ng aming sariling oras na nakakalimutan namin kayo ang aming Diyos na dapat paglingkuran. Nabibilanggo kami ng takot, Panginoon. Di ba sa amin nabibilanggo ng takot, ng pag-aalala, takot, Panginoon Diyos, sa mga bagay-bagay na sasabihin ng ibang tao. Bilanggo kami ng opinion ng ibang tao. Bilanggo kami ng nakaraan, mga sinabi laban sa amin. Bilanggo kami ng bisyo. Bilanggo kami ng pita ng laman, Panginoon Diyos. Bilanggo kami, aming Ama, ng aming pag-iisip na pansarili at hindi malayang maglingkod sa iyo. Panginoong Hesus, salamat na parito ka para iligtas kami, para palayain kami, para bigyan kami ng panibagong simulain, nang mabuhay kami para sa iyo tulad ng ginawa niyo kay Ka Freddy. Salamat Panginoon na si Ka Freddy, aming Ama, ginamit niyong halimbawa sa amin. At ganoon din si Ka Remy, aming Ama, na ginamit niyo Panginoon Diyos, ipakita aming Ama, na kahit sino gagamitin ninyo para sa iyong kaharian. At sa totoo lang, wala pong mababa sa inyo. Lahat kami pantay-pantay sa inyong pananaw. Dahil lahat kami ay mahal ninyo aming Ama at nais niyong iligtas. Dahil walang sino, ayaw niyong sino mang mapahamak, kundi ang bawat isa ay makaranas ng kaligtasan na nanggagaling sa inyo.
At Panginoon, ang mga kapatid kong nagsitayo, aming Ama, hiningi ko po, na tunay lukuban niyo sila ng inyong pong kapangyarihan, na sila po'y mapalaya sa kanilang kalalagayan. At dalangin ko, aming Ama, na tulungan, pakita niyo sa kanila, Panginoon Diyos, ang kanilang, Panginoon, kakulangan sa inyong harapan. At sa mga nagsitayo, you can pray along with me and pray with me this. Lord Jesus, inaamin ko na naglilingkod ako para sa aking sarili, sa aking kagustuhan, sa aking kaligayahan. At Panginoon Hesus, salamat po na naparito kayo hindi para paglingkuran ng iyong sarili, kundi para kami iligtas. Namatay kayo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang aming kasalanan. At kayo'y nabuhay na magmuli pagkatapos mailibing ng 3 araw para kami bigyan ng kaligtasan. Panginoon, nagpapasakop kami sa inyo. Nang sa gayon maipako rin ang aming pong passion, selfish passion and desires, that we may live with you. Nang sa gayon mabubuhay kami sa pananampalataya mula ngayon. Panginoon Diyos, salamat po. At dalangin ko aming Ama, as they come and as they being prayed over, Father, I pray that you may grant, Father God, wisdom, our pastors,